Bakit parang ang unfair ng mundo sa amin? Lalo na sa akin. Mabuti naman akong anak. Wala naman akong bisyo. Hindi naman ako mabarkada. Wala din akong boyfriend kasi mas inuuna ko yung mga kapatid ko. Paano ko ba sasabihin na pagod na pagod na pagod na pagod na ako sa mga magulang ko? 18 years old na ako ngayon at 3 kaming magkakapatid. Ako yung panganay at ang sumunod sa akin ay 2 lalaki. 14 years old ako nang naghiwalay yung mga magulang namin. At ako ang tumayong nanay at tatay ng mga kapatid ko. Nung bagong hiwalay pa lang si mama at papa, wala silang sustento sa amin. Pero dahil magaling akong magluto, nagtinda ako ng lumpia at mga lutong ulam sa amin. Tapos sumabay pa yung lockdown nun. Kaya tumanggap din ako ng mga module nun para magkapera. May trabaho rin ako sa bukid, lahat yun ay pinagsasabay-sabay ko. Pero dahil sa sobrang pagod na nararamdaman ko, salita ako sa mga magulang ko na ipababarangay ko sila kung hindi pa sila magsusustento sa amin. Kaya simula no, nung natakot ko sila ay nagsustento na sila. Nung una okay naman, nakahinga ako ng maayos dahil may pinapadala na sila sa amin. Pero kahit anong sustento nila, kung hindi mo naman sila katabi ay wala rin. May kanya-kanya na rin silang pamilya ngayon. May asawa na si papa at may asawa na rin si mama. At ngayon nag-aaral ako sa malayo. Second year college ako ngayon at ang mga kapatid ko naman ay grade 12 at grade 10. Pinili kong lumayo para makapagtrabaho at makapag-aral din. Para kahit papaano, kapag wala silang ibibigay, may extra akong pera. Buti na lang mababait yung mga kapatid ko. Wala silang bisyo at hindi sila basta-basta umaalis nang walang paalam. Isang araw ay nagkasakit yung kapatid ko, yung sumunod sa akin. At nasa OJT ako noon. Kulang na lang ay lumuhod ako para payagang umuwi kasi nga wala namang may gusto sa aming magkakapatid. Hindi naman kami favorite ng mga relatives namin. Nakaya ko naman daw na ba't pa daw sila tutulong. Umuwi ako ng time na yon at pagod na pagod ako ng sobra. Pero mas kailangan kong unahin yung kapatid ko kaysa sa pagod ko. Oo, nakukuha namin lahat ng gusto namin. At lahat ng gusto namin ay nabibili namin dahil nagtatrabaho ko sa isang coffee shop. Sobrang bait nila sa akin. Lagi akong nag-overtime. Para double pay yung bayad. Para kapag may gusto yung mga kapatid ko ay maibibigay ko sa kanila. Yung pakiramdam na ilalaban ko at ibubuwis ko yung buhay ko para sa mga kapatid ko. Pero isang araw ay ako naman yung nagkasakit. Dahil sa sobrang pang-aabuso ko sa katawan dahil sa kakatrabaho. Pero dahil malayo ako sa mga kapatid ko, hindi ko alam yung gagawin ko. Hindi ako nagpapatinag sa kahit anong problema. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, nakakayanin ko para sa kanila. So ngayon nahihirapan na ako dahil hindi ko alam kung saan ako magsusumbong. Lagi naman ako nagdadasal pero alam mo yung wala kang mapagsabihan physically. Yung bang makikinig talaga sa'yo na bakit parang ang unfair ng mundo. Sa aming 3, lalo na sa akin. Mabuti naman akong anak, wala naman akong bisyo, hindi naman ako mabarkada. Wala din akong boyfriend kasi mas inuuna ko yung mga kapatid ko. Paano ko ba sasabihin na pagod na pagod na pagod na pagod na ako sa mga magulang ko? Sumulat ako dahil hindi ko na rin alam dahil pinanghihinaan ako ng hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Sobrang hiyang-hiya ako. Ayoko na talaga kasi hirap na ako. Sobrang bigat ang sitwasyon ko ngayon. Pero gustong gusto ko ng advice. Letter sender, Iyang ng Abra. Sobrang kapal ng mukha ng mga magulang. Iniwan kayong 3 na parang tuta at nagkanya-kanya ng buhay. Ganyang magulang pala talaga. Ang kapal ng mukha nyo mag-asawa na ipaako sa panganay nyo ang responsibilidad nyo bilang magulang. Sustento kailangan pang ipagmakaawa sa inyo. Sobrang kapal mukha nyo. Nakakatulog kayo ng mahimbing at naaatim yung lumunok ng pagkain na hindi nyo man lang naiisip yung mga anak na iniwan nyo. Ang titigas ng mukha nyo. Na yung pwede kang magpatulong sa barangay para ma-assist kayo at makausap mo yung mga magulang. Minor pa yung mga kapatid mo. Ikaw bata pa rin, nag-aaral ka pa. Please lang take action. Huwag ka nang magsabi ng gagawin mo or takutin sila. Gawin mo na ora mismo para sa proper assessment sa barangay nyo muna, then i-assist nila kayo sa DSWD. Huwag kang mahiya, sabihin mong lahat yung nararamdaman mo. Walang hiya yung mga magulang mo kaya hindi mo kailangang mahiya. Pirmahan para notary and settled agad. Pag pumalya, don't hesitate to take action again. Huwag kang manawa at huwag kang maawa. Sila nga hindi naawa sa inyo, kayo pa ba? Hindi mo pa obligasyon ng ganyang bagay. Kung hindi ka man akuin, kahit mga kapatid mo ipaako, kakapal ng mga mukha nila. Ina nila. Kapag may mga anak ka na at hindi mo kayang ibigay at isustain yung obligation and needs ng mga anak mo at mas pinrioritize mo yung sarili mo, tama ka. Literal na magulang ka nga.